Napapag-usapan natin Mhm. yung, mga nangyari nitong nakalipas na Oh, linggo. na ano, maraming pinag-aaresto. Maraming ano ngayon, maraming Nahaharap. parokyano ang Oo, Bureau of hindi Jail maraming Management nahaharap sa iba't and ibang, Penology. kaso at Oo, reklamo. pero feeling ko wala namang dapat ipag-alala dahil malaki na yata yung Bago. bago pa, Oo. 'di ba? Napakasuswerte nung Mm. mga bagong bilanggo na Mga nandiyan, 'di ba? mga Nasa bagong linya po recruit. natin mga bagong recruit. Nasa linya po natin si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Good morning po, Jail Superintendent Bustinera, sir. Morning, sir. Good morning, Ma'am Tuesday, Sir Christian. Good morning po. Opo, ayun nga nababanggit ko kay Christian na Superintendent Bustinera, hindi naman kami mag-aalala na magsisiksikan sila diyan dahil bago yung facility nyo diyan sa may Payatas, hindi po ba? Ma-accommodate New naman Quezon lahat? City Jail. Mm. Tama po, napakaluwag pa ho nito. Marami pa hong seldang bakante. So ibig ba sabihin pwede pa magpasok diyan? Superintendent Bustinera, no? Yung kinalalagyan, alam naman natin may mga personalidad na nandyan ngayon sa inyong pangangalaga, sa inyong kustodiya. Ano ba ang setup diyan? Bigyan nyo nga kami ng description kung paano ba sila nandyan sa loob. Hiwa-hiwalay naman sila ng selda. Magkakasama po yung iba naman po nakahiwalay. Yung itsura ho niyan, base na rin ho doon sa inspection ho, kung may file ho kayo at alam naman ho, napanood naman ho siguro ng iba nating kababayan, yung inspection ng aming kalihim, Secretary Juanito Victor Rimulya, nag-inspection ho siya bago ho yan dinala lahat itong mga personalidad na ito. Kung ano ho ang disenyo nun, iisa lang naman ho kasi ang design ng selda na yan. Ganun na ho sa lahat. Ito ho ay nasa 50 square meters, may dalawang banyo na shared para sa 10. 10 ho ang capacity nito kasi 4.7 square meters bawat isa ang living space na computation. May dalawang ventilador ho at may 5 double deck. Sir, oo. Share sila. Ilan ang kapasidad nitong bago nating New Quezon City Jail at ilan yung populasyon sa ngayon? Humigit 4,000 ho ang kasya dyan, ang population niyan. Ideal capacity. Sa ngayon po, nasa may 3,300 po ang nakabilanggo na ho dyan. Kasama na ho yung mga high profile na personalidad. Ganoon na rin ho, kasama rin ho yung mga ordinary PDL natin. Maluwag pa. O, kanina, Mamo, may binabanggit si Superintendent na may hiwalay, merong magkakasama. Sir, paano natin kinaklasify yung magkakasama at yung hinihiwalay? Dalawa ho kasing bagay yan. Ito ho yung risk nila, pangangailangan nilang programa. Halimbawa ho, in terms of yung sa needs mo na o program needs nila. Nakahiwalay ho halimbawa yung mga hindi nakapag-aral para sa kanilang ALS program, may iisa lang din ng mga ang wing nila o floor nila. Ganon din ho, depende na rin ho sa category nila sa security. For example ho, nakahiwalay ho yung sa flood control natin ng mga personalities. At ito ay located sa isang wing, hindi ko lang mababanggitin yung floor level, baka kasi Okay lang po yan. Ngayon po, ito pong itong former senator at senators natin, dito naman ho sila sa isang wing din ho. Kasama rin ho ang ibang general population din ho ito, kasama rin ang ibang PDL. Kaya lang ito ho ay mas malapit doon sa ating infirmary at lawyers lounge. Kasi may hindi naman solo-solo. Silang hearing. Hindi ho. Kasama ho silang mga ibang preso rin. No? Ayun. Nababanggit natin yung mga personalidad na yan. Nandiyan na yung mga dating senador, ibang personalidad, opisyal, ganyan. Superintendent Bustinera, paano halimbawa doon sa may mga medical condition, halimbawa kinumit na itong si Senador Rodante Marcoleta dyan sa inyo. Kaso may mga pangangailangan siyang atensyong medikal. Kakayanin ba yun o may kakayahan ba ang BJMP para tugunan yun? Opo, ito hong pasilidad natin na ito. Ang design ho kasi nito, meron ho ito sa gitna na pinaka-access, lahat ay may access na may infirmary ho ito o clinic. At ito ay isang live na facility, may mga nurses, may doktor tayo in-house. In fact, may sarili tayo diagnostic laboratory doon for communicable disease katulad ng tuberculosis.
So, fully staffed facility ito at kaya naman lahat. Ngayon nga ho, meron ho tayo doon mga vulnerable population, senior citizen, may mga cases ng tuberculosis na naka-isolate, naka-quarantine, may mga newly quarantined din for suspected tuberculosis. So ano ho ito, talagang fully manned, fully staffed facility ito at ready naman sa kahit sinong vulnerable PDL ito. Kasi yung mga karanasan na ho tayong ganyan din naman sa BJMP, kaya ho ang pasilidad nating mga bago ay may disenyo na talaga para sa mga clinic o infirmary na tinatawag. Ayun, oo. Ma'am, susugan ko lang yung tanong mo. Superintendent, tanong ko lang, sa ngayon ba dyan sa kulungan dyan sa May Payatas ay may mga nakakulong na more than 70 years old at mayroong iba't ibang sakit? Tama po, meron po. May mga ganyan ho tayong profile. So ibig sabihin po, wala pong pangamba kung ililipat yung kustodiya ni Senator Marcoleta dyan sa New Quezon City Jail? Tama po, sa BJMP naman ho kasi una ho, basta ho may court order na yan at dadalahin talaga ho sa amin, tatanggapin ho namin yan. Pangalawa ho, ang BJMP ho talaga, ay yan naman ho ang trabaho namin at napaghandaan na ho namin ng mga ganyang bagay. Hindi lang ho dyan sa Payatas, pati sa ibang pigitan ho namin. Ay, may mga ganyan ho demographics at kakayahan ng BJMP. Wag lang siguro yung mga special medical Alam ko may doktor din equipment sila na kakailanganin. Siguro sa labas na yun ng BJMP, ano po? Yes, for that matter, yes, opo. Kapag kailangan na ho talaga naman ng referral sa isang hospital, ay ginagawa din naman ho namin. At lahat naman ho, sumusunod lang kami sa medical expert. Kung yung doktor ho namin na nagsabi talagang hindi kaya yan i-manage ang kanyang kalusugan, susunod naman ho kami. Pero yung basic naman, kayang-kaya. Dahil merong... Oo. Hindi lang dito sa Metro Manila ang pinag-uusapan natin, Christian, Superintendent, pati doon sa ibang facility ng BJMP sa iba't ibang panig ng bansa. Tama po, Ma'am Tuesday. Meron ho kaming 489 facilities, city, district at municipal jails nationwide, na may infirmary, na may nurses at may mga BJMP professional na staff na nangangalaga rin dito sa ating mga PDL. Ayun. So Superintendent, paano kung inutos na ng Sandigan Bayan na sa PNP na ilipat nyo na yung kustodiya dahil kaya naman ng BJMP? Ano yung paghahanda o ginagawa nating paghahanda sa BJMP para din sa seguridad at syempre doon din sa kalusugan, sir? Matagal na pong pinaghandaan yung mga ganyang personalidad sa BJMP kasi nga ho, isa ho yan sa mahigpit na pinag-utos ng ating Secretary John Vic Remulla. At the same time, ganun din ho kung ano yung management dyan, treatment sa kanila na dapat pantay-pantay yan, direktiba ho talaga at hindi lang ho palusiya, may direktiba ho yan. Lalong-lalo itong bagong aming Chief BJMP ho, Jail Director Efren Nimenyo, isa rin ho mahigpit na ipinagbiling niya yan. Anti-corruption sa aming mga personnel, ganoon din dito sa fair treatment sa lahat ng PDL. At nakahanda naman ho talaga ang BJMP. For as long as dadalhin ho, tatanggapin ho yan. Right. Ang pagkakaalam ko, Christian, Superintendent, may mga oras yan, di ba? Oras ng gising, pagkain, pagpapaaraw, yung oras at araw ng dalaw. Oo, yung ganyan. May mga ganyan silang activity. Paano nga yung tag-ulan? Hindi ba sila, paano may ano ba dyan? Open space o kaya parang covered court na pwede pa rin silang mag-exercise, Superintendent? Tama po, meron naman po yan. Napakaluwang ho yung facilities na yan. Una, well-ventilated yan. Even sa gitna, may mga tumatagos na hangin dyan. Bawat floor o cell block po ang design yan. Hindi ho naghahalo-halo ang mga PDL. So kung nasa ibang wing ka at ibang cell block, hindi mo talaga makakasalamuha ang ibang PDL. Within your cell block, meron na hong indoor activity area po doon. May access lahat sa library, may access sa visitation, ano din naman ho ito, kahit maulan, okay lang, may dalaw pa rin naman ho. Yun. Yun nga lang ho, iba-ibang schedule nila at hindi naghahalo-halo.
But definitely sa mga karapatan naman ho nila, mga pribileyo nila, ay available ang facilities natin dyan. Ayun, mainam naman pala kung ganyan. Kaso laging binabanggit siya, ako baka VIP treatment. Bagamat laging sinasabi na BJMP na walang ganyan dito sa... Pare-pareho lang sila. Pero ulit sir, tatanungin namin ngayon, paano natin titiyakin sa ating mga kababayan na walang VIP treatment na ibibigay? Gustong request, bumisita yung ganitong personalidad. I mean, paano natin titiyakin na walang VIP treatment sa pasilidad ng BJMP? Una po, hindi lang ho polisiya, kundi pinag-utos ho ng aming Secretary John Wick Rimulya, ang pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng PDL. Walang VIP treatment. Pangalawa ho, makita naman ho natin, ang disenyo ho talaga ng BJMP rin, hindi ho yung VIP treatment, kundi para sa makataong pamamahala ng pihitan talaga yan. Lahat ho, ganyan na ang selda na disenyo. Marami ho kasing nasi-fake news na pinagawa daw ho yan para dyan. Matagal na ho may laman yan na 3,000. Sila lang ho yung dinagdag. At pwede nyo hong tingnan ang Facebook page ng BJMP Quezon City Jail Male Dormitory. Makikita ho ninyo ang laman ng loob ng facility na para yung agam-agam nila ay mawala. Na maganda ho talaga disenyo, pero lahat ho ay may access sa ganyang pantay-pantay. Yun, oo. Pangatlo ho, kahit naman ho sinong dumalaw, talagang basta pasok siya sa criteria, abogado, at the same time, lahat ho na dumadaan sa proseso, pinakapkapan, lahat pwedeng kumain ng galing sa labas, ay lahat din ho, pantay-pantay ho yan, pwede rin ho. At ang objective lang naman ho ng BJMP, pangalagaan ho sila habang nasa loob. Yun ho talaga ang trabaho namin, may mangyari sa kanila. At the same time, kung ano man ang mangyayari sa proseso sa hustisya ay maitawid, kumbaga ho, matapos ang kanilang kaso, either masintensyahan o lumaya, gagampanan lang ho ng BJMP yun. Para sa lahat ho, pantay-pantay. Ayun. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung nasa Payatas, Quezon City, New Quezon City Jail, Superintendent. And speaking of facility, ngayon ay tag-ulan. Kumusta ba yung ibang kondisyon ng mga pasilidad ng BJMP sa ibang bahagi ng bansa? Yan ba ay alin pa rito o ilan pa sa mga ito ang kinakailangan ninyong ayusin o kumpunihin, kasi yung iba hindi naman ganyan kabago sa Quezon City Jail yung kondisyon dun sa ibang lugar, ano po? Tama po, Ma'am Sister, magandang tanong po yan dahil hindi naman ho talaga kami napaprioritize dahil madami pa hong facilities ang kailangang ayusin. Out of 488 facilities ho, nasa 140, 150 pa lang ho ang mga katulad ho nitong Payatas na jail natin. Marami na hong katulad niyan sa iba-ibang major cities natin. Pero hindi pa ho nahulat ng mga tulad ng mga munisipyo, ng mga luma pang piitan. Katulad nga rin ho ngayong tag-ulan, may mga jails tayong critical. Halimbawa dito sa San Mateo, tabing ilog ho kasi yan. At meron na ho tayong naalat na lupa at construction dyan, kaya lang ho ongoing pa. Kumbaga, ang approach ho natin kung sino ho yung critical, ano ho yung sino yung mga pinakasiksikan katulad ng Dasmariñas, Muntinlupa City. Ito yung mga priorities natin para bigyan ng pondo para magpatayo. Kasi ho, hindi naman ho lahat ng facilities ay kayang patayuan ng gobyerno dahil mahal nga ho magpatayo ng infrastructure. At hindi naman ho kami nabibigyan ng ganyang budget. Oo nga. Kaya po, ongoing lang ho ito. Kung ano ho ang pinaka-critical, yun lang ho ang binabudget. Pero patuloy naman hong taon-taon, may nakukompleto ho tayong mga proyekto. Ay, mabuti namang malaman na may, kahit papano, mayroon naman palang naaayos na mga facility. Kasi yun yung isa sa concern ko, Christian, Superintendent. Lalo ngayon, panahon ng kalamidad, ng tag-ulan, mayroon bang mga facility din dyan na, halimbawa, binabaha kayo o tulo ang bubong, yung paano yung kondisyon ng mga preso doon. Kahit sabihin natin mga preso, ang mga yan, may karapatan pa rin naman sila sa isang maayos na pasilidad. Tama po. Ito po yung marami ng leksyon ng BJMP dyan. Meron jail tayong binaha. Katulad nga po ng San Mateo na inililikas pa lahat ng nasa 500 PD. Inililikas pa sa isang eskwelahan para lang maligtas sa baha. Ganun tsaka mahirap yun, Ito nagdaang kalamidad sa Lindol. Meron din pero buti na lang bakod lang yung nasira. Pero naka-safe naman ang ating mga PDL. Tama ko kayo, karapatan ng PDL yan ang mamuhay ng makatao sa isang piitan habang hinahantay matapos ang kanyang kaso. O yun. Tsaka nakakabahala din yun sa inyo na
500 na mga preso. Akalain mong ililipat mo. Kailangan mabantayan ng husto ang mga yan. Yung security mo dyan, yung logistics mo dyan. Kailangan yun para sila mailikas kung kinakailangan. Tapos masiguro mong walang tatakas. Tsaka Tapos, imposibleng hawakan ng sakit. oo, di ba? Parang ang hirap din naman ng kondisyon nila kung magkakataon. So, Yes, ngayong, Ma'am Tuesday, tama po. Oplan naman tayo dyan, may contingency naman ang BJMP dyan. yun. So ngayong taon po ba, huli na rito sa parte ko, Superintendent, ngayong taon may nakalinya kayo ng mga programa para sa BJMP? Opo, base nga po ito sa direktiba ng aming bagong-bagong upo na Director, Jail Director Efren Emenyo. Tututok ho ang programa namin sa basically itong mga bagay lang ho. Decongestion, patuloy na pagpapaluwag ho ng mga piitan natin through paralegal programs, GCTA, enhancement of GCTA, and releases of PDL. Pangalawa ho, anti-corruption on our facilities and our personnel. Itong mga programa on strengthening the integrity of BJMP personnel dahil nga ho hindi lang ho ganito mga personalidad kailangan proteksyon ng mga personnel namin kundi pati na rin ho yung general process ng BJMP. Pangatlo ho, yung education sa mga PDL na marami ho kasi hindi nakapag-aral. Isang direktiba ng aming chief ay a college education behind bars at pag-ibayuhin pa yung alternative learning system, elementary and high school, accreditation o equivalency sa aming mga PDL. And then, modernization ng aming mga facilities, CCTVs, IT equipment, and lahat ng pwedeng digitization ng records ng PDL. So, dyan po ngayon ang priority programs po namin base sa pinag-utos ng aming bagong Chief PJMP. Yun. With that, salamat po sa inyo, Jail Superintendent J. Rex Bustinero. Sir, sa susunod po ulit at mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga po.